Pangalawang balik ko dito sa Japan, dito na ako napadpad sa Kyushu. 23 kaming care workers na ide-deploy. Habang papunta kami sa airport, ay grabe ang tuwa na aming nadarama. Yung iba ay nag-iyakan pa, tanaw-tanaw ang kanilang pamilya habang papasok sa loob ng airport. Mukha nang naiiyak. Ito yung kasamahan ko sa facility. Ito yung kasamahan ko isa sa facility. At habang papasakay kami sa eroplano, nasabi ko sa sarili ko na this is it. Sa mahaba-habang panahon na aming paghihintay, hindi talaga namin sinukuan ang aming mga pangarap. Halos kami lahat kasi ay dapat papaalis na noon pang 2019. Kaso naabutan kami ng COVID-19 kaya halos 2 taon din kaming nag-aantay. Yung iba sa amin ay sumuko at naghanap na ng ibang trabaho. At the rest naman ay kasama ko ngayon. Masayang masaya, papasakay sa eroplano patungo sa pinapangarap naming bansa. Ma'am, di ko na makikita yung ganda mo ulit, no? Ano ba yan? Sa personal, sa live. Mag-vlog ka doon? Hindi, ma'am. Ano lang, bali documentation lang, ma'am. Sayang yung moments, ma'am, eh. Di ba, sir? Oo. Hello. Bro. Ba't ako magla-live? Ba't ako? Mukha ng Japan. Mukha ng Japan. Yun. Mukha na papuntang Japan. Mukha ng Japan, te. Sana all. Ano, gusto mo turuan ko paano mag-cling wrap? Lala. Oh, sige. Oh, Roy. Take care. Good luck. Good luck. Mukha na papuntang Japan. Maraming salamat sa Infowell kasi for how many years na nag-apply ako sa iba, Infowell lang yung nakapagpali sa akin. Right? Thank you very much po. Yap po, makapunta na. Thank you po. Japan na dyan ni. Yay! Proud to see you here. Proud to see you. Ay, may nagagawin ko sa Japan is pupunta ko sa 7. Ano gagawin mo sa Japan pagdating mo doon, Char? Maghanap ng jowa. Pagdating namin dito sa Japan, nag-training muna kami ng 1 buwan bago kami isasalang sa bawat facility kung saan kami nakakontrata. Sa aming facility, 5 kaming magkakasama, 2 babae, 3 kaming lalaki. At aaminin ko sa unang araw at buwan ng mga pasok namin ay grabe talagang ihirap ng trabaho. Bawat isa sa amin ay dumaan sa iba't ibang klaseng hirap at pagkakamali. Pero dahil sa 5 kami sa isang bahay, pagkatapos ng trabaho ay dinadaan na lang namin sa usapan at katatawanan hanggang sa nakakasanayan na namin ang sistema. Fast forward, umabot kami ng 3 taon. Marami kaming na-experience at natutunan. Pero dahil sa medyo bundok ang lugar dito at mahirap ang transportasyon, ay nakapagdesisyon ang 3 sa amin na humanap ng ibang opportunity sa bandang gitna ng Japan. Nakakalungkot man isipin pero kailangan naming suportahan ang mga desisyon nila. Buti na at na-impluensyahan ko pa si Master Aero na manatili muna sa mga kadahilanang kinakailangan pa naman kami sa trabaho at nakakasanayan namin ang sistema dito. Pero for now, hindi pa naman ako nagsasawa sa aming facility at lalong-lalo na hindi ko pa nalilibot ang buong Kyushu. Isa kasi sa mga pangarap ko na malibot ang buong Kyushu at masilayan ang masasabi nating sa Kyushu lang makikita. After siguro nan baka pag-isipan ko na ang Honshu. For now, medyo nakakamiss lang yung 3. Baka siguro mabigyan ng pagkakataon magkikita-kita at magkakasama-sama ulit kami. At sa pagdating ng panahon, sana andyan pa rin kayo upang panoorin ang part 2 at sa mga sumusunod pang episode ng buhay namin dito sa Japan. At sa mga pagtrabaho dito, kagaya din ako, punong-puno ng inspirasyon. Kasi magkikita pa naman tayo. Mga vlogs dito sa Japan. Hanggang sa nag-manifest at ako na naman ang nag-i-inspire sa inyo para ipagpatuloy ang nasimulan yung pangarap.